Nahabag siya sa atin. Kaya nga binibigay niya ng Diyos Ama, ating Panginoong Jesucristo. Kasi hindi ba nung unang panahon, kung babasahin nyo, sa Bible ay nag-aalay pa sila, nagpapalay pa sila ng mga hayop, no? Tupa. At hindi lang yun, yung tupa kailangan malinis, kailangan malusog, parang walang kapintasan. Pero kung sa panahon natin, kaya ngayon, ilan lang siguro makakabili ng mga tupa, wala tayong alagang tupa o mga hayop na kasi yung araw panglinis daw sa kasalanan yun kapag pinatay mo yung dugo nun, ilan lang kaya makakapag-alay, no? Wala, ano? Kumunti lang siguro, yung talagang mayayaman na. Pero ngayon, salamat sa Baba. Salamat sa abiyaya ng Diyos. Kaya natin pasalamatan ng Diyos. Kaya hindi tayo maglingkod. O, may spiritual maturity naman, ano ba yung character? Yung una-una natin, bago yung mature. Pagka mature ka na, spiritual maturity, hindi ka na madaling magalit. O, hindi ka na yung unawa mo na yung mga tao. At meron ka ng pag-ibig sa kapwa mo. Na ibang hagi. Yung gospel. O yung kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Meron ka ng care. O yung labas mo, kahit nag-ubos ang pera nila. Sa pagbibigay, gusto kang tulungan, may sakit ka. Yan yung pagmamahal na ibinibigay ng Diyos. Okay? Talagang kapag ka gano'n, talagang care ka na kapag like mga pastors na talagang kahit na i-share mo yung meron ka Amen. So yun ang hindi na sinusundo. Yeah! Yun ang mature drink ka na. Ano pa? Hindi na chismosa. Marites na si Cristo na ang inanakit. Amen. So yun po yung makita natin yung maturity natin at yung immature. Kabaliktaran na nun di ba? Yung maturity, nakikita doon na tumutulong na siya sa gawain niya. Katulad na ginagawa niya, sumusuporta kayo sa mga gawain ng Panginoon. At yun, ay alam ng Diyos yun. Napakabuti niya. Ganda na nyo. Suportahan talaga kayo. Kaya ang bilis ng paglago. Amen. Ganun po dapat talaga. Kung wala tayo, hindi tayo makasunod dahil may trabaho tayo, magbigay tayo ng nasari. Suportahan natin ang gawain ng Panginoon. Manunugod ang Diyos sa atin. At higit ka pang pagpapalain. Amen. Amen. O kaya, kung wala talaga, panalangin. The best prayer. The best yung panalangin. Hindi pwede na wala tayong panalangin. Sabi nga lang dito sa di ba? Manalangin tayo lagi. Diba? Kasi kailangan talaga natin ng prayers Walang-una sa pamilya natin. Sa church. Diba? May mga kapatiran tayo, may sakit. Walang-wala talaga. Kung kaya natin magbigay. Bigay tayo, ipanalangin sila. Kasi walang imposible sa ating ipapanalangin. Tapat ang Diyos, diba? Amen? Yun yung diba yung kwento sa Biblia, yung sa isang na babae na hindi nagtulong, isang abogado, masamang abogado yun, hindi niniwala sa Diyos, pero sa kakapilit sa kanya, nakakakulit, ay sinagot na kasi tinugon na yung kanyang hinili, yung nakakon niya. Amen. Kasi nga, ano yung sabihin? Kung yung masama, na walang pagkakilala sa Diyos ay tumutulong doon sa nangangailangan. Ano pa kaya ang ating Diyos? Diba? Sabi niyo sa kwento. So, huwag tayo mag-atubili lumapit sa Kanya. Huwag tayo mag-alindangan. Kasi nasabi niyo sa kanyang salita. Amen. Dahil alam niya ang ating pangangailangan. Amen. Mas higit na siya ang nakakaalam ng ating pangangailangan. Oo, hindi perfect. Hindi tayo perfect.
perfect. Hindi kasi hindi perfect ang aming pamilya. Minsan, sila yung minsan na parang humahanda. Pero dapat, ang tingnan natin ang Panginoon. Kung ano yung ginawa niya sa'yo. Yun ang isipin mo. Kung isyaran sila, talaga gano'n hindi pa sila nakakakalala. Kaya lang mo, instead na magalit ka, mahalin mo pa rin, gano'n. Instead na nagkakamali, mahalin mo pa rin, no? Pag-pray mo, kung nakitaan sa atin yung lagi natin silang sinasabi na ginagawa nila. Hindi sila makikinig sa atin. Amen. Kundi, ipakita natin yung pagmamahal pa rin. Amen. So yun nga, ano pa ba yung mga, yun na pagdun muna tayo sa hindi pa, sa physical na immature. Diba? Sa physical immature, ang laki-laki na, ito marunong tumulong sa magulang, ipinagkainan, ayaw pagpurungan, o ipinagkainan, iniwan na lang doon sa lamesa pagkakain. Amen. Kailangan nagmamature din tayo sa physical. Amen. Hindi man lang naglilinis. O naglalabas. Amen. Hindi man lang tumulong sa magulang kung may trabaho yung magulang. Dapat, pagdating ng magulang, halimbawa, picture siya o ano pa lang yung trabaho, dapat ayos na yung tama na. O kung wala kayo ng trabaho, siya maglinis. Ito ba? Dahil may trabaho, yung babae, di ba? O kaya naman, tulungan talaga. Tulungan, ang hirap kami nga ngayon one week na kami kasama sa bahay. Kasi nga, isa bakasyon sa dito, at yung isa naman, tumigil na sa dahil edad na rin, yun yung kaya. Yan, so yun. Kaya ako, mabuti na lang, at natutuwa ko rin sa magulang ko, yung paglilinis, paglalaba. Expert ako sa paglalaba ng araw. Kaya yun, kahit may edad na, sige, naglalaba pa rin. Pero kailangan gusto yun, maging positive thinker tayo. Siguro gusto mag-exercise ako. Wala na akong ginagawa sa tindahan lang. Sa umaga, sa tindahan, hanggang wala si Mea. Ganon ang aming Yan. Amen. So yun, parang hindi sabihin, dapat magreklamo. Pero hindi. Kailangan natin maging, mapagpasensya din. Kailangan natin unawain, magpasensya. Kung sa halip na na magalit ka, reklamo ka, habang nag-uutak, dapat sila ang nag-uutak nito, bakit ako pa ang edad na ako gano'n. Kailangan natin talaga, yung pagmamahal pa rin. Lord, kasi pag-pray na, sana po ay tumutulog na sila sa amin, paglilinis, pagluluto. Malalaki na sila. Ganyan. Ganyan ba kayong iba? Amen. At salamat yung mga bata, sabi nga ng Panginoon sa mga disciple niya, di ba? Nahayaang lumapit ang mga bata sa Kanya. Kasi ang paghahain ng Diyos, sa mga bata, umpisa pa lang. Huwag niyong pigilan ang pumunta sa mga churches. Kasi nga, makakarinig na salita ng Diyos kahit bata pa lang sila. Lumalago na sila. Amen. Kasi ang hirap ng pagmatanda na, ang hirap ng baluktutin, ang hirap ng itulik pa na. Kasi pag nasanay sa balukto, kaya kayo mga magulang, talagang pilitin nyo lang maisama sa church, kung wala pa sila dito. Pilitin nyo talaga, mahihirapan kayo paglaki na niya. Kung minsan, iba na pagkada niya. Hindi nakakuha, Kristiyano. Kailangan mapagkada nila, at least, kahit pa paano, kung may mga pagkukulang pagkakamali. Pero kapag continuous yung ating pagdalo, at ng mga anak natin, ay matututo na sila. So, diyan naman ako naging talagang, dahil naging abala din po ako sa negosyo noon, napabayaan ko yung mga anak ko sa kung paano ko, na hindi ko sila talaga naturuan sa dahil sa katulog kami, sa mga gawaing bahay. Hindi ko talaga sila natutukan doon.
Yung mga, siyempre, may mga, ano din ako, yung mga pagkakamali din tayo, no? Kaya kailangan bata pa lang talaga, turuan na talaga sila. Kasi nakikisama din sila. Amen? Kahit saan ka magpunta, nakikisama ka. So kung wala ka lang, kaya tayo. Kaya natin na natutulid sila. O, tumulong sila sa mga nakakasamahan. Amen? Kasi napakalaman ko na nun. Kasi kung kami nakasanayan, oo, kami na sila eh. Diba rin ang gawayo, pero pagka nasanay, sa laro lang ng laro. Yan. Ano pa lang ng feeling. Kasi nga, nagkaroon din kapabayaan ang mga magulang din. Kaya nga yung iba, kapag nabarkada lang sa ano, di ba? Sa mga unbeliever, ano nangyayari? Nag-aasawa ng maaga, nagkakaroon ng visit. Pag naman mayari sa mga makalapit sa buhay yun, ay importante, lumago pa rin higit sa lahat yung spiritual life. Ay nakita namin talaga na kapag lumago tayo ng spiritual life, ay yun nga, yung warning dito ng author, no? Yung nakakakilabot na mangyayari. Ibig sabihin, naranasan na nila ang Panginoon, yung kabutihan ng Diyos, yeah? Pero tumaligod pa rin sila. So yun ang maaaring nangyari sa mga hindi sumusunod sa Diyos. Bakit sila tumaligod? Kasi nga, hindi nila pinakinggan. Hindi na sunod ang salita ng Diyos. Kung pagka ano nangyari, mapangamanan, siyempre yun. Yan. So nakita natin na ang maturity ng isang Kristiyano ay malalaman lang natin o mapapagod lang natin sa salita ng Diyos. Spiritual maturity. Ayan. Pero sa physical, yung mga magulang talaga magagaling doon. Spiritual, napakahalaga. Kasi kapag mature sila sa spiritually, magaling na silang sumunod. Kung inuutos mo. Amen. Kasi may pangkunawa na sila. Amen. In this world, siyempre, we are all matulog na. Hindi natin kaya hindi na. Kasi kaya, whether we want it or not. Okay lang. Magpapangtaka. Pero hindi yung, hindi lang para sa spiritual. Amen. Sabi nga, hindi guaranteed ang spiritual maturity sa lupa. Pero matatagpuan ito sa salita na Diyos, wisdom from God. Amen? So, ano gagawin natin? Develop our habits to be mature. Ano gagawin? Develop the right way. Relasyon sa kapwa Kristiyano. Kailangan may experience tayo. May connection tayo at mga kapwa Kristiyano. Kasi iba rin yung talagang pagsubok na ating matutulungan din. Amen. At ano ba talaga ang gusto mo? O ibig sabihin, ano ba ang gagawin mo? O ano ba yung nasa puso mo talaga? Gusto mo ba talagang lumago? Gusto mo ba talagang lumago? Amen! Kasi kapag hindi tayo lumago, may sabi dito, ano naranasan natin? Tatalakalabot na mayayari, malagyan ng isang Kristiyano. Kasi pag ito yun, nangyari po talaga sa isang lingkod ng Diyos. Apat lingkod siya. Talagang galak ng galak siya. Kaya lagi tayo manang galak ng galak siya sa paglilingkod sa Panginoon. Pero dumating yung panahon, nabarkada siya sa hindi Kristiyano. Kaya mag-ingat po tayo na ibarkada natin ay hindi natin katulad pananampalataya. Baka sumalit na tayo ang makahila, tayo ang mahila. Amen. Kasi nga po, nangyari po yan talaga. Sa tama po talaga. Talaga sa pamilya nila ay Kristiyano. Pero bumagsak sila. Bakit po? Kasi nga, nawala na sa kanya yung joy. Kasi nga, hindi na siya sinunod. Unti-unti. Huwag nawang mayari sa atin yun. Kaya lagi natin ipanalangin ang
bawat isa, ang ating mga kapastoran, ang mga lingkod ng Diyos, ay yan ang unang target. Amen. Kaya, ang mga lingkod ng Diyos, kapupogin mo. Tuloy-tuloy, red, pogi po red. Pastor ng red. Uy, wag yung mga kapabanila na niyayakap-yakap. Yan ang matatanda. Meron pa po nangyari yan, no? Sa matapso. Kailangan yung open din po. Ang pagsukulin sila. Amen. Lalo sa mga kabataan, peligrinda. Kaya, don't touch the anointing. Bukod sa ibig sabihin, don't touch the anointing. Huwag din silang, kumbaga, silang paswell. Amen. Kasi mahirap na sila ang bumagsak. Sila ang pinipinan ng tao. Amen. Kasi nangyayari po talaga yan. Kung hindi niyo po alam, yun po ang nakakalungkot. Nakakalungkot po talaga. Nakakaiyak. So, hindi po yung spiritual maturity ay hindi basta nangyayari yung usually, kailangan ng yung intention mo, ang intention mo. Talaga makapag-bingo o gusto mo pag-isip-isip lang. Kailangan ng time. Bakit? Kasi magkakaroon ng discipleship. Kailangan mapit ka. Para lumago, ano? At yung effort mo. Amen? Para talaga makita talaga na talagang tayo ang pinamanago. Of course, may benefits. Diba? May benefits yung sabi ng Panginoon eh. Ano ba yung benefits to? Yan. Doon sa nakaranas na ng pagpapala ng Panginoon, alam ko, naranasan nila. Amen. Nagpagaling. Pinagaling kayo. Naranasan na ang binigay sa inyo, yung pinanalanin. Amen. Napakabuti po ng Panginoon at napakatapat po, talagang tapat siya kapag tayo talagang nanalangin, sinasagot na ito, pagka-apagitay ka na po. Amen. Kaya, tuloy lang po ang Diyos, ano? Di ba ang sabi sa bakit hindi sila, kasi hindi sila nag-repent. Bakit hindi sila lumago? Nagkasala, pero hindi bumalik. Hindi na hinatawag sa Panginoon. Parang nagmalaki pa. Amen. Mga lingkod ng Diyos, kahit sa mga tao, mga bata pa lang, kailangan lagi tayo mag-repent sa Panginoon. Lagi tayo ng tao sa mga nagagawa natin kasalanan. No? Yan. So dito, ang sabi dito, doon sa mga lahat ng sumunod, and the land is fruitful, it is blessed. Amen. Nagpapala kapag ito ay fruitful. At nagkakaroon naman ng curse kapag ka fruitless. Walang bunga. So kailangan may bunga tayo. Hindi tayo mamunga kung hindi tayo magiging mature. Hindi tayo magkakaroon ng bunga. So, para tayo pagpalain talaga, sa lahat ng ating tinatakpilik, kailangan maging fruitful tayo. Amen. Kailangan, ibig sabihin, kailangan ay mature. Kailangan magkaroon tayo ng spiritual maturity. Amen. Hindi tayo manatiling bata. Amen. Kailangan lumalago. Amen. At yun ay mangyayari lang kapag tayo patuloy na sumusunod sa Panginoon, sumusunod sa gawain niya, sumusuporta, pinananalangin, yun. Kaya natin, ma-attain lang natin yun kapag yun ay, pagka yun ay patuloy tayo, patuloy natin sinasagawa ang kasagawa ng Diyos. Kaya lalo dito sa inyo, napakarami nila, talagang kailangan ng suportahan. Amen. Tama lang nila. Kailangan po ng bawat sa iyo para lumakas sila spiritually. Kapag malakas, di ba sabi, ano sabi ng Panginoon, pag tayo malakas, yun ay ang ating spiritual,
yun ay pinagpatala. Dito yung authors, confidence dito ng pagtiwala ng author dito sa 9-12 na itong warning na ito ay yung warning na tayo ay matong sa painful situation ay huwag mangyayari. Hindi ito na-apply sa kanyang ayaw niyang mangyari ito sa ating, sa leaders niya. Ayaw niyang mangyari ito kasi nga nasabi natin kapila-pilado ang nangyayari. Kalagayan ng isang Kristiyano. Matapos maranasan ang pagpupila ng Diyos, ay tumalito pa. So nawa, ipanalangin po natin ang bawat isa. Amen. Napakahalaga po na hindi tayo mantok sa mga pangit na sitwasyon o sa mga nakalabot mangyayari ng kalagayan natin. Matapos ang naranasan, tumalito pa rin. Naranasan ang pagpili ng Diyos. Naranasan ang pagpupila ng Diyos. Tumalito pa rin. May ako pa magiging, sabi na, muli natin pinapako si Kristo, pinahirapan. Amen. Gusto ba natin yun? Yes. Siyempre, natapos dahil sa ating kasalanan. Pag-ulit-ulit na ginagawa. Amen. Kasi, meron kami ng BBS ni Dosi. Tanong ko lang ito kasi nga yung mga bata. Siguro mga young kids pa yung mga anak niya. Pinipigilan nila sa church. Pinipigilan nila sa church. Pero pinatotoo lang niya sa akin, kailangan ko lang binanaan. Bakit pinipigilan mo? Alam naman na kang ginagawa ko. Punta na, ka lang punta na. Pero nagsisis siya, ang bandang ulit. Kung alam ko lang, sa akin. Kasi nga, nag-asawa agad yung anak niya. Kapal. Kung alam ko lang, hindi ko sila pinigilan. Kasi nga nag-asawa agad. Babata pa. Wala pa 18 yata. 17, nag-asawa na. So, hindi ka na pwede yung kasal. So, naging ano talaga yung buhay. Kasi nung araw, sabi ng Tilo, pinigilan ko sila nun. Kaya pala dito sila. So, yun nga ang nangyirap. Kung natin pigilan nila. So, maglingkod sila. Kaya ako sila maglingkod. Magtatawag sila, natuto na sila. Kaya ang mga sabi sa akin isang Christian leader. Siyempre may problema sila sa kanyang anak. Oo. Kasi pag-pray mo lang. Kahit na may problema ka sa anak mo, asawa mo, patuloy ka pa rin. Sabi mo, naglikod sa Panginoon. Gusto niya malis muna. Ha? Malis mo yung anak mo, pati ikaw, aalis ka pa rin. Ano pa mangyayari sa inyo? So, what po? Amen. Kasi yan, kami din po, may pinagdadaanan din po kami. Pero hindi pwedeng naging handa yung problema natin. Kasi panandalinan lang tayo, sabi ng Panginoon. Ang Panginoon, pagkatuloy yung patilingkod mo sa Panginoon, hindi mo na mamalaya na sinalugot na pala ng Panginoon ang problema mo. Amen. Kaysa isip ka ng isip, may-stress ka lang, magkakasakit ka pa. So, ano ang mangyayari sa'yo? Wala. Wala kang napagtunguhan. Kaya kailangan talaga, ito sa ate, sabi ko na nga yung para nasa po na. Kaya, marami na failures. First, dahil sa di pa ako managulong, anak ko, hindi ko masabi, tukan sa spiritual life. Pero, nagsishare naman ako, na different sila. Yun kaya, pero salamat sa Panginoon, yung pananampalataya nila, hindi naman lumagong. Yun ang mahalaga yun. So sabi nga, kailangan ay push to maturity in Christ. To mature yung ating spiritual life. It's being continue serving God. Amen. Higit pa sa dati, diyan. Hindi sa manatiling taga-prayer lang tayo. Hindi manatiling taga-lingkitan tayo. Sabi niyo, mga panimulang aralin na natutuwa natin. Kailangan may matutuwa pa tayo. Diyan, higit pa sa dati.
Yun ang lumalagong Kristiyano. Yun ang nagmamature na spiritual. Amen. Yan, lagi yun nga. Pangalawa, strike spiritual maturity. Pag sumakitan talaga. Pag sumakitan talaga. Na it's always present sa gawain ng Panginoon, magpag-disciple, no? Ayun, para malaman sa gawain ng Panginoon, maraming revelasyon, salita ng Diyos, kumatulang tayo. Kaya doon lalago tayo ng tayo. So therefore, you must be perfect. Perfect kasi ang Heavenly Father natin. He is perfect, He is holy. Hindi po pwede na, hindi natin alam yun. Para tayo ay lumago talaga. Diba? Ang tagumpay ay kay Kristo lang natin maramasa. Kasi ang bigay tagumpay, diba? Sa 1 Corinthians 15:27. So yun. So yung tagumpay, sa 1 Peter 1:4-7, sinabi din doon, ano ba yung sinabi doon sa 1 Peter 4:7? Sabi po ng 1 Peter. 1 Peter chapter 1. 1 Peter 1. 1 Peter 4-7. 47. Sabi niyo po. Ay, Okay, ba? Sabi po sa unang Pedro na nagmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ito, bagamat masisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisan. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ito ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupulihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag sa Jesucristo. Amen. Amen. Ayan. So, yun. Talagang may pagsubok tayo ng dalawa. Hindi ka magmamarcho kapag hindi tayo. Amen. Talaga. Amen. Aalisin yung lahat ng masama. Aalisin na. Nadaran talaga tayo. Para makita kung tunay na ginto tayo. Tunay yung pananampalataya natin sa Diyos. Amen ba? Kaya huwag kayo malungkot, sabi nga ng pananampalataya natin. Kailangan may pagtitisan talaga natin. Amen? Hindi gano'n kadali, pero kaya natin dahil sa Diyos. Makakaya natin. Amen? Basta may pagtitisan talaga. Pagtitisan natin muna, yung mga kapatid natin, sa Diyos, mga natin, mga anak natin. Darating din yung panahon na sila rin, mature din. Amen? Kailangan mag-tiis tayo, magtsaga. Pagsipikapan tayo ay mag-mature spiritually. Amen? Yan. So, alalahanin natin na laging nag-warning ng Diyos. Ikabubuti natin. Amen? At Diyos kapapahamas din natin. Dalawa lang din yan. Ikabubuti, kapapahamas. Ano yung ikabubuti? Yung pagsunod. Pagsuway, Diyos kapapahamas. Amen ba? So, namin natin, tandaan nyo. Sa pagsunod, yung pagpapala. Sa hindi, may kapamama. Oh my God.
ng Diyos. So, salamat sa Panginoon. Tunay nga sa Hebrews 5:11 pa rin ano. Bakit kaya ang hirap turuan? Diba? Hirap na yung nagtuturo. Ba't ayaw pa rin sumunod? Kasi nga, sabi ko sa Hebrews 5:11, sapagkat napakabagal niyong umunawa. Dapat sa amin tagapagturuan mo. Amen. Meron dyan yan, di ba? Kasi nga, minsan, hindi namin natanggap yung releases natin. Ibig sabihin, nilalagay na tayo ng pastor, nandun ka na, umaalis ka pa. Diba? May mga ganyan, di ba? Inilagay ka na sa na magturo, pero mawawala ka pa rin. Pero naranasan ang buti ng Diyos. Marami kasi silang reklamo. Dapat talaga, huwag tayong reklamador. Amen. Amen. Kaya sa Diyos tayo magreklamo. Kasi siya ang nakakalam na lahat. Sabi nga ayaw, kailangan mag-mature na talaga. Kung hindi pa, patuloy pa rin na tayo magsalisik sa salita ng Diyos para malaman natin kung paano tayo natagupa, kung paano pa tayo makakasunod sa Kanya. Amen? Amen ba? Amen? Natutuhan mo ba? Amen! So, talaga napakabuti ng ating Diyos. Patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon.